Naka-black tol. Oh, try mong i-off. Off cam. Tapos, tingnan natin. Yan, naka-off cam. Ayan. Ayun, okay na, okay na. Yun, By okay the na. way, oy, Uncle Adonis, welcome sa live, Uncle. Uncle Adonis. Ito naman si, basahin ko to. Hayu. Brother Hayu, ano yung church mo, Brad? Siya na eh. Brother, Uncle Boy, Unitarian po ako. Uncle Boy, may tanong lang ako para Sige, maliwanagan sila about sa tema mo, ang tunay na Kristiyano dapat lumulod sa rebulto. Ano po, sige lang. ito po, Uncle Boy, tanong ko. Ano ba ang pinagkaiba ng sacred image sa graven image? Yun lang po, salamat po. Yung graven image, most commonly makikita mo sa Bible yan, sa passage sa Exodo 20, verse 4, dun sa King James Version ng translation, na which is pag tinignan mo yan sa may Correct. Strong's Concordance, mababasa mo yung salitang idols or idol kama image. Ngayon, yung sacred image, commonly makikita mo yan pag dinidescribe yung mismong sacred image. Hindi mo makikita yung sacred image. Ang makikita mo dyan, sanctuary. Kasi nandun yung salitang sancti or holy, tapos sanctuary, holy, holy things, banal na bagay. Which is pag sinabing banal na bagay, kasama dun yung sacred image, sacred scripture, altar, temple, holy place. Yung mga bagay na ginagamit sa pagsamba, like nung alam nyo yung dun sa Old Testament, merong mga, alam nyo yung tinatawag na yung harang or pumapagitan dun sa holy place at holy of holies. Yung kurtina na napunit sabay ng kamatayan ni Kristo. Yun, banal din yun. Doon sila Bart na nag-aalay ng dugo ng mga inaalay nila, like ng mga Yung altar. banal na tabing, Uncle. Banal na tabing. May mga image yun. Ang mga image nun ay mga angelic. Pag sinabing mga angelic, matik yan, holy ang mga yan. Kasi nasa langit yan eh. Bawal sa langit ang hindi holy. Kaya nga walang lugar sila sa tanas doon, kaya nga pinatapon na sila kasi nagkasala na sila. At yung pagkakasala ng mga na mga angelic being, na mga demons, dahil nga walang oras doon, hindi natin alam kung paano yung estado doon, no? Walang oras. Pero hindi sila eternity. Hindi sila katulad sa eternity pass, ha. Merong starting point, pero wala yung parang oras na kagaya sa atin dito. So, yung pagkakasalan nila once and for all na yun. So, hindi talaga sila magsisisi. Ganun yung dating. Walang pagsisisi yun. Kumbaga, pinili namin to, ito na yun. So, yung mga demons naman, yan naman yung mga hindi banal na bagay. Ay, hindi banal na. Ang tawag sa kanila, mga espiritong karumal-dumal. Uncle Boy, marapat din bang tawagin yung hangganan nila, walang hangganan para sa mga walang matter doon eh. Ang hirap kasi niya na-explain yan. Walang ang ginagamit lang kasi natin, anthropomorphism minsan. Kunyari, minsan na i-describe yung heaven, hell, purgatory as a place. Pero sinasabi natin na hindi geographical place or hindi matter, kung hindi spiritual place, pero yung place anthropomorphics lang yun. So Uncle Boy, yung ending nila lalabas never ending din, ano? Wag ganyan eh. Parang yung everlasting, hindi porke sinabing everlasting walang nang simula. Kasi kagaya ng Jesus Christ, everlasting name, ibinigay sa God the Son. Ibig sabihin wala nang simula, yung may simula yun. May simula yun, simula nang nagkasala yung mga tao, ayun yun. Kasi Yahweh salvation, 'di ba? So, kung wala pa nagkakasala do sa eternity past, sinong ililigtas ng Diyos? Wala pa namang nangailangan ng kaligtasan kasi wala pa ngang tao, wala na dapat iligtas na nagkakasala. So hindi siya eternity. Ngayon nasa eternity naman yung mga angelic, pero may simula. Hindi kagaya ng tinatawag na eternity past.
Yung salitang eternity pass nga, eternity pass, yung pass nga doon, hindi nga literal yun eh. Kasi yung pass, description yan ng time. Yung pass. Di ba? Past, present, future. Parang Uncle Boy, parang mind triggering yung mula sa walang pasimula. Galing, Oo, mula sa walang pasimula. Di ba? So, yung eternity pass naman, yan yung estado ng Diyos nung hindi pa niya create ang mga anghel at ang matter. So hindi pa niya create, nandun siya sa walang sa eternity, yung eternity pass. So, eternity pass kasi iyon yung estado, pero yung pass doon hindi siya literal na may pass doon. Walang pass doon kasi walang oras kasi yun. Yung kasi ng Kalboy, yung eternity pass mula sa walang pasimula. Yun talaga yung angkop dun. Mula pero walang pasimula, di ba? Oo, di ba? Ganda. Yun Ano yung yan, kumbaga, ang sarap isipin mula sa walang pasimula. So wala siyang pasimula. Oh, pero nagmula, Doon siya pero doon nagmula. yung mula. Oh, mula. Mula, Galing, ano? yun yung ng pasimula no? Yun yung isa sa mga, I think root word yan eh. Mula, Oo. di ba? Oh, mula, simula. Mula sa walang pinagmulan. Parang ganun Yes. Yun yung exist. Yun yung estado ng Diyos, no? Yeah. Existence niya yon. Yung existence niya, walang starting point. Na dito sa point na to, dito nagsimula yung Diyos, 'di ba? Kumbaga, wala siyang kagaya nga nung bilog, 'di ba? Wala siyang simula eh. Kung iisipin mo, nandiyan na yung bilog, hindi mo alam kung saan yung simula niya kasi wala ring ending eh, kasi bilog tuloy-tuloy lang. Pero analogy lang naman yun, no? So yun guys, wala yata tayo masyadong bisita, no? Wala ayaw umakyat Ano ba yan? Nakakaumay. Ito meron. Si Sheikh Al. Bago po, Sheikh Al. Ano yung church mo, Brad? bago po ako magsalita, babatiin ko muna kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bro, Muslim ka? Ang ating Diyos. Mabuhay po ang ating Diyos. Bro, Muslim at ka ba? Mamaya na, bro. Panginoong Diyos. Ibababa kaya kita, bro. Ibaba kaya kita. Hindi, babati muna ako. Ano ba yan? Baba ka na lang. Mabuhay ang ating Diyos at Tingin ko minamak mo lang yung mga Muslim eh. Yeah. Kahit tayo, parang tingin ko kasi isang tanong, isang sagot. Huwag ganon. Hindi kami nandito para nakikipagbiruan ha. Hindi kami nakikipagtawanan lang sa inyo. Minsan Parang gusto mo- natatawa kami ha, pero Parang gusto niya, Uncle, walang hiyain ko muna kayo. Mamaya, pagkatapos Oo. babae na ako. Parang gano'n na sinasabi mo ano? Para namang yung tanga. Ginagawa mo kaming mga bata dito kagaya mong isip bata. Bira ka. Kaya ako, Uncle, kasi nagdadrive ako, Uncle. Oy, ingat Uncle, Okay, ingat. okay. Ingat Ingat, sa ingat. Si Satan, si Jesus para sa kanya pag ganun. Sabi ni Abaddon. Abaddon at Apollyon. May nag-uusap dito sa baba. Oh. Kasi ayaw umakyat naman, Uncle. Bakit ayaw nila umakyat? Hindi naman. Hindi ko alam. ba? May umakyat dito, nasisiraan eh. Yung, sino ba magtsatsaga kausap dun? Diba? Umakyat. Revelation 9:11. SS naman. Bravo, ganon. Oo. Akyat Di po ba, ba Le? yun? Actually, binibigay ko na nga yung hilig ko. Tingnan nyo naman yung topic namin dito. Favorite nyo. Di ba? Favorite nyo yun. Pagluhod. Yung tunay na Kristiyano, dapat lumuhod sa rebulto ni Berheng Maria. Di ba? Our Lady. No? Ano ba dapat ang pagnanalangin ng Galboy, lalo sa mga banal? Dapat ba talaga nakaluhod o nakatayo? Sabi ko nga sa Uncle, doon nga sa ikalawang hari 1:11. Nung kinakausap nila doon si Elijah, Ayun na nga nang nakatayo, sinunog nilamon ng apoy eh. Pero nung lumuhod, hindi nilamon ng apoy eh. 'Di ba? Oo. Kasi tinuturuan sila ng Diyos na kilalanin yung tao niya. Ganun lang naman yun eh. Kaya nilalamon sila ng apoy. Oo. Mentakay mo yung Diyos yung may kagustuhan nun na lumuhod sila kay Elijah. Oo. Oo, paano yun? Pero pagluhod yun bilang paggalang kasi ang pagka-pronounce naman doon
o tao ng Diyos. Hindi naman sinabi ng mga sundalo doon na o Diyos. 'Di ba? O tao ng Diyos. Ibig sabihin, kinilala pa rin yung pagiging tao niya. Tao ng Yung Diyos. reverence ba? Yung reverence, yung tanda ng respeto paggalang. Na respeto, ikalawang hari, 1:10, linaw niya, no? Hmm. Ito si Rudolph. Kuya Rudolph, ano yung church niyo po? Kamusta po? Wala na gano'n na, tiwalag na. Saan po kayo natiwalag? Hindi, Kuya. hindi pala tiwalag, lumayas pala. Uy, saan kayo lumayas, kuya? Ha? Sino yung nilayasan yung grupo? Anong grupong nilayasan? Grupo ni Soriano. Dapat talaga, layasan yan eh. Wala tayong matutunan dyan eh. Wala matutunan dyan. Buti, lumayas na po kayo dyan. Congrats. Congratulations. Tatlong taon na. Oo, kasi sa akin talaga, no, sa lahat talaga ng, hindi, ito sa akin lang naman to eh, no? Sa akin talaga to, sabi ko, sige, magalit na kayo. Pero sa lahat ng grupo talaga, na ito talaga yung napaka nonsense talaga. Isang malaking comedy lang talaga tong grupo na to. Pinaka-extreme yan. Tinan mo, yung mga Sa babae, larangan ng kaperahan. sayad na sa lupa yung buhok, hindi pa pinapagupit. Napaka-nonsense yun eh. Dapat ang ginawa na lang ng Diyos, pag medyo mahaba na hanggang puwet na, wag niya nang pahabain pa kasi bawal pa lang ipagupit. Secondary lang yun. 25 years ako dyan eh. Oh, ito pala si 25 years, no? Tapos, balita ko, nung time na nagigipit sa Soriano, pinaghihinga niya ng 1 milyon yung mayayaman na miyembro niya. Pinaghihingaan niya ng 1,000. Ay, 1,000, 1 milyon. Pinaka talagang kumbaga sa ano ba yun, pinaka terrorist sa pera yan, pinaka terrorist. Yung mga ano niyo daw yung mga kamiyembro niyo daw na OFW, sa kanya daw nagpadala ng pera kay Soriano kasi dati nag-declare si Soriano na dadating na ang si Cristo. So dadating na si Cristo, so mag-iipon ng pera yung MCGI kasi may proyekto. Parang kakausapin si Marami scam Oo. yan, nagpapa-concert, konting kanta, $10,000 pag birthday niyan. Totoo yan. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling pa si tatay 25 years niyong kamiyembro yan. Ang balita Kalahating milyon yung isang kanta? kaya nga may wish bus nga, meron yung wish bus yan. Wala yung wish bus na yan. Tayo yan. Kaya nung panahon ni Soriano pagka nag-birthday yan. Naku. Pangit ang kanta. Kahit kantang karaoke lang, lalapagan ng milyon, no? Ito sa district ng Metro Manila, $10,000. Naku. Ganun na. Grabe, $10,000. Magkano yan ngayon? $10,000. May kalahating milyon. Sa ano lang yan. Paano yung sa US talaga? Sa US talaga, dollar talaga. Yan, oo. Ay, lakas pa naman manghingi ni Soriano. Grabe manghingi ito si Soriano. May paiyak-iyak pa pala to, no? Ano na nangyari sa mga kamiyembro niya ngayon, no? Kaya nga sabi ko, pinaka-terrorist yan sa pera. Nakakaawa yung mga kababayan nating Pilipino. Nabudol eh. Wala naman nangyari. Malala talaga, pinakamalala sa lahat ng mga ngaral. Grabe. Weird talaga niyan, napakagrabe. Kasi yung mga bagong kamiyembro, hindi nila alam. Galit na galit sila sa mga exiters. Yung mga nagsisiwalat ng kamalian, bago lang sila. Hindi nila alam yung pinagdaanan ng mga tao dyan. Hindi. Di ba? Hindi nila alam. Hindi na iglesia yan. Hindi na religion. Fans club na lang yan. Yung na yan. Fans club. May rason. Fans club ni Soriano tsaka ni Rason. Fans club sila. Ganun, fans. Mga fans. Para silang artista na na may mga fans club. Yan. Pupunta kayo dyan sa yung pagsamba nyo, maghapon kayo manonood ng TV ni Soriano. Inaantok na nga, nabibidyo nga. Yung mga tao, inaantok na.
Kasi minsan replay na lang eh. Lalo nung namatay si Soriano, replay yung pinapapanood nila. Siyempre, papanoorin nila maghapon yun. Pag mumukha ni Soriano nakatutok sa mukha nila. Grabe, no? Oo, replay. Talagang na ano yung mga tao dyan, narang nakarisma talaga. Pagka-uwian yan, siksikan sa pintuan yan, unahan yan. Napakaraming tao talaga. Gustong-gusto na mga umuwi. Oo, unahan yan, napakarami. Napakarami niyan. Tapos, magkatagulan na nung araw, nung paradahan niyan, putik. Kaya nababalaho nung araw yung mga sasakyan dyan. Pero gano'n pa rin. Hindi man lang pinaayos yung parkingan man lang. No? Kasi balita ko, Nung pinaayos na, nung marami ng Pidoy. Wala ka, Uncle. wala ako. Palaban ko no, ang ginagawa niyang technique, pag mumumurahin niya yung mga sikat, para kunyari matapang siya. Wala naman sa harap niya yung mga tao. Sumakay sa INC, sumakay sa Katoliko, sumakay kay Buloy. Billion, kay ano, doon sa Bisaya na si Jesus Miracle. Oo, yan. Sumakay Pati yung dito sa sa Pope. Marikina. Itong, Sa Pope namin. May panayang mention, yung Pope nyo, yung mga pare nyo, galit lagi. Wala naman yung mga pare sa harap niya. Diba? In span of 25 years, talagang ang yaman, nakakalula. Siyempre, saan mapupunta yung pera niyan? Diba? Wala namang pinatay yung kapilya, wala. Wala, nangungupahan lang eh. Laging gipit, ubos ang ano lagi. Kinukupit yung ano, ubos palagi. Ubos palagi ang kaba ng ano, ng MCGI. Ang MCGI per se ay hindi masama kasi samahan ng Diyos yan. Yung leader ang sumama. Ngayon, mapapasama na rin yung ano, yung inahakay ni ano doon. Eto ba, tignan ko yung reaction mo dito kasi matagal ka naman na dyan. Tignan ko yung reaction mo dito kuya. Teka, ipi-play akong video. Saan na yun? Kasi grabe to eh. Ayan oh. Pagka maligaya si Uli, maligaya na rin ako. Alam ko yan. Ibibili ko lang siya ng ganyang ligaya. Ibibili ko siya. Marami naman ako magagawang paraan. Pwede pa rin ako Naku, mangutang. Magic word. maligaya ka si John. Kung maligaya ka si John, maligaya ko sa iyo. Maligaya ka. Pakamot-kamot pa ng ulo. Pakamot-kamot pa. Galit na naman si Mario yan, Uncle. Ang dami pera na kinita niyan. Nangangati. At ang video na ito, marami kinita to. Magkamag-anak ba to, kuya? Si Yuli tsaka si Soriano? Ang daming teknik na ano niya para sa pagkakaperahan. Maraming teknik yan. Nagtataka ako, magkamag-anak ba itong dalawang to? At ganyan sila nagdadrama sila dyan, na birthday lang maligaya. Anong gagawin natin? Kaligayahan. Imbestigan na lang sila kung ano yan, sino yan. Kailangan ba talaga maligaya si Yuli? Kunyari ako, may kaibigan ako. Kunyari may kaibigan ako lalaki. Dikit kami. Anong pakialam kung maligaya ka lagi? Kung malungkot ka. Malungkot ka tao ka eh. Kung maligaya ka, hindi kailangan lagi ka maligaya. Tapos gagawin ko ng paraan, papangutang kita para maligaya ka. Ang iba kasi, nga ni. minamasama yung personal na, halimbawa, kung bakla yan, minamasama. Hindi naman masama maging bakla, masama. Ginamit yung abulo yan. Yung abulo yan namin sa lalaki, yun ang masama. Yan nga yung Hindi problema. masama personalin yan. Actually, sa amin sa Catholic Church, sa morality, yung estado nung tao na na-attract siya sa isang kapwa niya, same-sex, gender, na-attract siya, hindi yun kasalanan pa kasi kung pinipigilan naman niya yung sarili niya. Diba? Okay naman yun, basta pera niya yung pera niyang bulsa, sarili.
ano pa, yan, siyempre. pagka abulo yan, hindi maaaring kami makialam dyan. Personally natin yan. Kung abuluyan yan, dapat kasi ang abuluyan para sa Diyos. Hindi para sa jowa mo. Di ba? Ano ba yan? Kadiri talaga, grabe. Inaano nila, minamasama, personal daw, bakla. Wala, lahat ba ng bakla inatake natin? Hindi naman nila ginamit yung Yes. pera natin nila yung ang masama, yung pera natin ginamit sa ano nila. Oh, Tapos, dito napunta sa love team na ganito. Ang Yun ang Tsaka masama doon. ang ano dito, Tay, ba't ang tapang-tapang yan sa harap ng camera? Kung magmura siya na magmura, dito pala pampalambot, lalambot pala siya kay Yuli. Diba? Doon ang pagkakaperahan Pag mumurahin pa yung mga pari namin, pati yung pop namin, sinasabihan ng GAGO, pambihira. Tapos ito lang pala lalambot. Ito lang pala yung papalambot. Pagka may napaniwala siyang milyonaryo na 10, di 10 milyon na yun. Kada ito. isa. Pakita natin, Tay. Baka sasabihin nila nagsisinungaling ka, Tay. Susuportahan ko yung mga sinasabi mo ng ano dito. Ebidensya to, ebidensya. No, hindi tayo dito magdadaldal. Ito, papakita natin dito. Totoo yan. Tigingan niya ng milyon yan. Milyon, as in milyon talaga, sabi niya. Wala na akong pakialam dyan sa kung ayaw pa rin nilang maniwala. Basta ako nagsasalita. Ito mensahe ko. Kasi ang ano lang naman natin dito, sila nag-aalala tayo sa kanila na na mabudol sila, 'di ba? Oo, imbis na pang-Jollibee sila. Wala na sila pang-Jollibee. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000. Okay naman, 20 milyon lang. Nilalang niya 'yon, ang hirap ng yung mga kamiyembro mo, hindi naman mayayaman. Baka nga yung iba dyan. Matagal na, hindi pa namin nahalata ang budol niyan. Hanggang mamatay lang siya. Nung mamatay lang siya, tsaka na Ito. Play natin to. Sa makakaya niya. Tingnan nyo ha. Kung ang kapatid nagtitiwala sa mangaral, magbibigay higit sa makakaya niya. Grabe ka. Magbibigay higit sa makakaya. Hindi ang rubbish ni Soriano dyan kay Ate Luz. Magbibigay ako higit sa makakaya ko. Paano kung may pamilya ako? Hindi dami-dami pati mga bata. Budol talaga. Budol. Talaga budol. Kung nakalimutan sa amin, talagang budol talaga yan. Grabe, no? Tingnan nyo, sinasabihan kaming mga Katolik. Nakikita namin yung mga Katolik tuwing birthday yan, may alak. Ito, beer house to eh. May alak dito, beer nga eh. Si Kuya Daniel Rason nila yan. Shoutout kay G7. Ito si Soriano. G7. Shoutout sa'yo, G7. Kilala yata ako ni G7. Grabe ba? May beer house. Grabe ba? Pinikwento niya yung love story niya. Ay, baka maano ako, makapiright ako, baka makapiright ako. Huwag yan. Makakapiright tayo. Ito yung church nyo. Ay, ang bira. Makakapiright tayo. Ito yung yung church. At ganito nasa second floor. Tapos, nangungupahan lang sa store? Yan nga po ang matagal ng budol eh. Talagang dinaig ng INC po yan. Mas matuwid ang INC dyan. Mas matubid eh. Diba? Actually, joke yan sa isang podcast na ang MCGI, Iglesia ng Second Floor, ang nagpauso niya, Katoliko, si Ima. Si Ima Concepcion, naalala mo, Rodolfo? Si Ima? Si Enoch, si Ima. Di ba yung mga Katoliko sa podcast ni Broccoli natin? Ano po tayo? Neutral po tayo eh. May Oppo. Ito, tindahan ng Oppo. Ngayon, nasa taas. Ito, Church of God. Ano ko ba naman to? Hindi ba nakaka-insulto yung ganyan? Sa mga nag-aabuloy? Meron pa ang kaso, nasa back, yung back, yung kuryente, tubig, internet, telepono.
Aroy. Uncle Boy, pwede rin palang tawaging iglesia sa Opo. Iglesia sa Opo eh. Nasa second floor ng Opo eh. Pambira naman yan. Grabe naman yan. Rodolfo, kwento mo yung Mission Thessalonica sa kanila. Ay, sina ano yun po yun? Ano po yan? Ang alam ko lang dyan, yung may lumpia dyan. Yan lang po ang kwento ng mga talagang nakaranas niyan. Lumpia. Binabalot yung dollar. Papunta sa tsugo. Ay, inaano baga talagang ganun kalalaki yung mga pera na kailangan ng iganon yung pera. Nag-ate, pagka mayroong event doon sa Brazil. Money laundering po. Grabe. Grabe ba? Ano ba yan? Yung mga nakakaalam niya, yung may mga talagang witness po diyan. Nilamon na ng sistema ng pera. Iba kasi pag nakahawak na yung tao ng pera eh. Minsan nawawala na talaga sa wisyo yan. Sigurado yan. Oo, Sigurado. nilamon na ng paggamit sa pera. Ito, Sister Rhea, mamaya na po kayo mag-grinder dyan. Nandito po kayo sa taas or pwede po kayo lumayo sa nag-grind. No? Kasi nag-uusap kami dito. Kasi may bisita kami dito si Kuya Rodolfo. 25 years na siya guys sa MCGI. Ito, ginagawa namin ito. No, kasi ako hindi naman ako MCGI. Never akong naging MCGI. Catholic po ako since birth. Since nung nabautismuhan ako ng sanggol. Ito naman si tatay, experience niya yan, no? So ito ginagawa namin to para sa mga susunod na kung magpaplano kayong pumunta dyan sa grupo na yan, mag-isip-isip muna kayo. Research. Hindi ba sa ilalim, MCGI? Hindi yan religion, fans club nga yan eh. Yun nga talaga nakikita ko. Tama, fans club siya. Ang focus nila kay Soriano at saka kay Daniel Rason. Secondary na lang yung pagiging makadiyos. Parang ganun. No? Di ba nagparada ng rebulto yan doon sa palit? Grabe yun. Napaka yan, hypocrisy na panay ang puna sa Katolik. Ito, papakita ko. Ayan baka sabi nyo, puro lang kami paninira, ebidensya talaga yan. Sa dami-dami naman ay prosesyon nyo, kalabaw man yan. May sungay pa. Dapat sana sumisimbolo sa kabanalan. Magsasaka, yan? May sungay. Ito talaga, grabe ito. Si Birto, papakita ko Ayan, Statue of Liberty. Si Liberty. Kilala nyo to si Liberty? Si Satanas to. Kasi tinan mo yung mukha niya, masculine. Kasi malaki yung noo niyan. Masculine pero mayroong dibdib na pambabae. Tapos may torch. Yung torch rebellion yan eh. Yan yung nasa ulo ni Baphomet. Kasama sa prosesyon ng Iglesia ng Diyos ng MCGI. Si Jason, nasan ba kasi kalabaw? Ayan Kasi pinarada nila yung kalabaw eh. Ang nakikita ko kasi sa mga MCGI, walang pumapalag sa kanila talaga. Walang pumapalag. Patay mali siya. Hindi kagaya sa Catholic. Sa Catholic may mga pumapalag pero sila yung mali. Kunyari SSBX, mga sedebakantes. Kaso sila yung mali. Wala sila sa lugar. 'Di ba? Pero makikita natin doon na hindi tayo brainwashing. Malaya kang pinapaboran. Malaya kang mag-isip, malaya kang kung mag-isip kung talagang tama yung ginagawa o hindi. Meron tayong ganon, gumagamit talaga tayo ng tinatawag na criticism. 'Di ba? Criticize natin yung mga bagay-bagay, which is doon kasi mas lalong nagiging tunay yung doktrina eh. Mas lalong inuusig yung doktrina ng Catholic Church, mas lalo siyang nangingibabaw. Kumbaga para siyang ginto eh. Kayo naging successor ng Jerusalem eh. Yes. Diba sabi na ibibigay ko ang kaharian sa isang bansang nagkakabunga. Katoliko yan. Yes, kasi mababasa natin sa Acts 23 verse 11, sinabi kay St. Paul. Wala nang Sabi kay St. Paul, ganito.
kung papaanong nagpapatotoo ka sa akin sa Roma, ganun ka rin magpatotoo sa akin, sa Jerusalem. Kung paano nagpapatotoo ka sa akin sa Jerusalem, kinakailangan mo rin magpatotoo sa akin sa Roma. Kasi si Paul, masipag makipagdebate sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, especially Pariseo, Saduceo. Diba? So, kung gano'n siya kasigasig, ang inutos sa kanang niyang Diyos, yung sigasig mo na yan, punta ka rin sa Roma. Kung ano yung sigasig mo dyan, gano'n din yung sigasig mo doon. Kasi aalalayan niya doon si Peter, andun na si Peter eh. Diba, lagi man niya binabantayan si Peter eh. Konting kibot lang ni Peter, nakabantay lagi si St. Paul. Kasi alam ni St. Paul na kay St. Peter yung authority. Alam niya yan, doon pa lang sa Acts 2, yung mga apostol, alam nila yan. So si St. Paul, laging tingin kay St. Peter. Diba? Na Kasi hindi nga may authority, magkakamali. nag-aalala siya. Nag-overthink siya, diba? So makikita mo yan eh. Makita mo sa mga sulat niya yan eh. Pero si St. Paul, Nakamasid yan siya, napakahigpit. Yan ang Catholic. pero si St. Peter, ang ginawa naman ni St. Peter, kinanonize yung mga sulat niya, kinilala. Sabi ni St. Peter doon sa 2 Peter 3 verse 14 to 16, sinulatan kayo ni Pablo ayon sa karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Yan yung authority Oo, na binigay. kita mo, sinang-ayunan niya. Kaya lahat ng sulat ni St. Paul, ano yan, pasok lahat yan. Hindi pwedeng hindi, di ba? Pasok lahat sa Bible yan. Which is kinilala talaga yun ni St. Peter. Pero, yun nga, doon pa lang sa verse na yun, bakit sa dami-dami ng bansa na pwedeng iutos ng Diyos na magpunta ka doon? Bakit sa Roma pa niya inutos? Di ba? Kasi, Inutusan din daw si Uncle Boy, inutusan daw si Eli. Kaso nga lang, naging pugante siya sa Brazil. Galing Pilipinas, napunta sa Brazil. hindi naman, ang pambira, hindi naman, nakasuhan lang siya, kaya siya nagpunta ng Brazil. Sige, Kuya Rodolfo po. Ano ko na rin yung sarili ko na nakilala nyo na rin lang ako. Apa. Debatista rin ako ng kaya lang ang ko sana hindi tayo mag-cruisan natin kasi may mga propesya sa inyo eh. Saan po ba kayo ngayon nakapanig ngayon, Tay? Debatista rin ako na lang nitong Medyo nag-chop. Ako ba nag-champion? Chapi po kayo, Kuya Rodolfo. Balisan po ba? Nagchachapi. Sayang, gusto ko marinig yung message niyo. moderator. Baka Sayang talaga. Gusto ko marinig yung mensahe niya sa akin. May mensahe siya sa akin, Uncle. Hindi ko marinig. Na ano siya? Naghingalo yung signal. Yung signal, sayang. Ano yung sinasabi niya? Hindi ko na-gets, no? Sayang, no? Gusto ko marinig eh. Debatista daw siya. Sa? Debatista din daw Kasi, siya. Ito si Romero. winelcome ko si Kuya Rodolfo. 25 years na kasi siya sa MCGI. So, gusto kong interviewin. Grinab ko na yung opportunity para interviewin ang isang taong 25 years na sa MCGI. Kasi meron tinatawag na yung paradox na yung justification paradox. An effort justification paradox. Yung effort justification paradox, mas lalo ka nag-e-effort, mas lalo kang nagbibigay ng oras, tumatagal sa isang grupo, mas lalo kang napapamahal at mas lalo kang nagiging loyal. Pero ba't ganon? Pagkabaligtaran yung nangyari kay Kuya Rodolfo, talagang aminado siya, nagising siya sa katotohanan. May mali talaga dun sa grupo. Ang ganda ng mga testimony niya. Ang laki. Sabaw. Sabaw. Hoy, yung So yan, may mga state ng mortal sin. So, napatawad na sila pero it doesn't mean na hindi na nila pagbabayaran sa purgatory yan or dun sa estado ng pagdadalisay ng mga kaluluwa bago makaakyat ng langit.
Nari ako, yung mga mortal sin ko, hiningi ko ng tawad sa confession, hindi nangangahulugan na wala na akong pagbabayaran sa purgatory. Meron pa rin pagbabayaran yan. Hindi yun automatic. Pero na lang kung siguro mamartir ako. Kasi iba talaga yung pag iba talaga yung martir, guys eh. Iba yan, ibang usapan yan. No, sumunod ka sa yapak ni Kristo na nagpakamatay alang-alang sa lahat ng kasalanan. Sinundan mo yung yapak niya, hindi mo dinagdagan. Okay? Kabilang ka pa rin sa tinubos niya, pero hindi mo dinagdagan yung bagkos nakiisa ka doon sa kamatayan ginawa niya. So iba-iba pa yun, no? Di natin alam kasi yung satisfaction kasi ng pagbabayad kasalanan mo, doon yun papasok eh. Diba? So, nyari ako, may mga venial sin din ako na hindi kagad napatawad. Hindi pa ako nakapag-take ng Eucharist. Kumari, araw ng Sabado. So, may mga venial sin ka or may mga mortal sin ka na hindi pa naikumpisal pero naghahangad ka ng ikumpisal. Kumbaga, nag-iintay ka lang ng schedule. 'Di ba? Ngayon, pag namatay ka, dahil ano naman yung ano mo, yung intention mo na sumunod talaga sa mga sa mga sacrament dahil ikaw ay Katoliko. So, may purgatory para doon. Yari, mortal sin mo, dati mamamatay tao ka. No, mamamatay tao ka dati. Ibig sabihin ba wala na siyang kapatawaran ng kasalanan, hindi na niya kayang magbago. So magbabagong buhay siya ngayon. Kasi nakilala niya na si Kristo. Ang dami niyang pinatay. Talaga, literal. So papasok din yung penance, pagsisisi, pagbabayad kasalanan. Tingnan mo nyo, meron pa nga dyan yung pinako sa krus, diba? Inamin niya kasalanan niya. So bukod doon, yung purgatory talagang doon ang maganda, no? Yung pagdadalisay sa mga kaluluwa. Kasi hindi ka pwede papasok sa langit ng may katiting na kasalanan ka diyan. Hindi pwede sa langit 'yon. Kung mapansin mo doon nga sa Israel napaka-higpit eh. Kasi kinikilala nilang sentro ng universe 'yan, yung sentro ng mundo. Ganyan ang pananaw ng mga Israelita doon sa bayan ng Diyos dati. Etong Jerusalem, ito ang sentro ng mundo. No, dito nagde-dwell ang Diyos. So, pag nagre-ritual yan sila, ang sinasang-alang-alang nila yung mismong bayan nila na bawal dito ang hindi banal. Kaya minsan lumalabas sila ng bayan, doon sila nagre-ritual, naglalabas sila ng damit nila hanggang magdapit hapon, pwede na silang pumasok doon sa sa bayang Israel. Ngayon, confer din natin sa pananampalataya ng mga Hudyo, may ganun ding pananampalataya yung mga Hudyo, yung mga kamag-anak nila, especially magulang nila, 12 months nilang pinagdadasal yan. Kesyo hindi naman natin yun kinopya, kasi hindi naman tayo nangopya sa kanila. Ang source ng ating doktrina, si Kristo, ang kamukha lang. No? Meron silang ganun na pinagdadasal nila yung mga magulang nila. 12 months, at least, pag nakikita nila na makasalanan talaga yung tao, mas mahigit pa doon. Kaya nga doon sa second Maccabees, di ba? Mga Israelita yun eh. Before pa yun, yung Maccabees, yun yung paghahanda ng panahon pagdating ni Kristo. Di ba? Dikit na yan. Meron ng Roman, naghari na yung Roma dyan sa Maccabees. So yun yung purgatory, bro. Biblical yan. Ang pinakita ko lang sa mga principle kasi Catholic ka naman eh. Biblical passage bro? Hebrews 1:3. Yan yung ginagawa ni Kristo sa atin. Ayan para mai-connect natin kay Kristo kasi ang common argument ng Protestant diyan, hindi pa ba sapat yung ginawa ni Kristo sa krus at kailangan pa ng purgatory? Hindi sapat. Yun yung source ng ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya na-purify ang tao through purgatory kasi nga si Kristo nga pinagbayaran nga niya yung kasalanan sa krus. So therefore, yung under ng purification ng mga unclean souls ayon yun sa kanyang pagkapako sa krus. Basahin ko Ito Douay Rhymes version Who being the brightness of His glory and the figure of His substance and upholding all things by the word of His power. Ano yung power niya? Making purgations of sins. Ayan seated at the right hand of the majesty on high, na nakaupo sa
kanan ng kataas-taasan. Ano daw? Making purgations of sins. O dinadalisay pala yung kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. So hindi dinagdagan ng purgatory. Ayun ang source. Ito ang source ng lahat ng ng pag-purify ng kasalanan, yung krus ni Kristo. Uncle, mayroon pang isang talata, yung Mateo 5:26, no? Na hindi ka makakalabas hanggat sa hindi mo pinagbabayaran hanggang sa kaligtitan. Yes. Ano yan? Matthew. Yes, tama. Matthew 5:26. Matthew 5:26. Ang ganda nito eh. Ito yung lagi ginagamit eh. Makipagkasundo ka kaagad sa nakdal sa iyo bago pa siya sa daan. Baka ikaw ay baka ibigay ka sa nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman sa hukom ng tanod at ipasok ka sa bilangguan. So may bilangguan, no? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo na pagbabayaran ang kahuli-hulihang sente mo. So hindi ibig sabihin na na dinadagdagan mo yung nakulang yung yung ginawa ni Kristo sa krus. Kung hindi, iyan yung satisfaction ng kapatawaran sa iyo ng Diyos. Pero ang source niyan, yung kamatayan ni Kristo sa krus. Diba? Naikiisa ka lang sa paghihirap niya. Kasi meron yan love plus justice. So may ginawa kang kasalanan, kailangan mo yung pagbayaran kasi bibigyan ng hustisya ng Diyos yun. Lalabas niyan yung Diyos injustice. Para saan pa yung kapangyarihan niya kung hindi niya bibigyan ng hustisya ang lahat ng mga bagay. 'Di ba? Lalabas niyan, mas okay pa yung hukuman nating panglupa. Kasi bibigyan niya talaga ng ang purpose talaga ng hukuman panglupa, bigyan hustisya yung mga tao eh. Inaabuso lang ng mga makapangyarihan. Tapos yung Diyos hindi niya kaya, 'di ba? Si NTO, mga bata yata na mga bata na I think walang magawa, na lagi nag-ML tapos wala silang mapuntahan na nagdito na sa TikTok. Tama ba, NT? So, NT, bro, mga payo ko sa mga kabataan lalo sa mga lalaki, matagal mag-mature yung mga lalaki. So, ibang usapan dito na religious discussion po dito. Hindi po kayo pwede, punta na lang kayo sa ibang live. Okay? Pakita tayo. Ito si Uncle Nasyo. Yes, nagsisi bago mamatay. Mapunta ka ng langit, pero daan ka muna ng purgatory. Pag napagsisihan mo yung mga mortal sin mo, metanoia tawag doon. Tama ba? Metanoia. At saka, Uncle, hindi lang sa Mateo makikita yung talatang yun, no? Kahit sa Luke, ganun din ang sinasabi. Sa Luke 12:59. Yes. So, malinaw kung paano talaga pinagkakadiin-diin yung purgatory. Ang bira to, ano to? Teka, ibablock ko to. I think ito rin yung kanina. Yan din yung kanina. Hindi ko alam Hindi ko alam kung ibang lengguwahe yun o naglalaro lang. Teka, natin. Block. Okay. So tuloy tayo, guys. Kaya nga, Uncle Boy, nagtataka ako rito sa mga kumukontra, no, tungkol sa purgatory. Anong masama kung meron tayong katuruan na purgatory? Ito ba'y nakakasama sa bilang isang tunay na Kristiyano? Yan na ganito. Yung mga pinagpapare, may isang tao na pumapatay siya ng tao rin. Pero nagbago siya. Nanghingi siya ng tawad. So ganun na lang ba 'yon? Paano yung mga kamag-anak ng mga taong pinatay niya? Kung may mga anak 'yon, edi nagdusa 'yon, hindi niya na nakasama yung tatay niya. 'Di ba? Pero ang point doon, kaya bang magpatawad ng Diyos? Yes, kaya talaga. Kasi lalabas niyan, meron siyang bagay na hindi kaya. Pero again, kailangan ng justice doon. Kailangan niya pa rin pagbayaran kasi na-damage niya na eh. Tama, Uncle Boy. Ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya din, no?
Diyos din yun na hostisya. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng hustisya, no? Hindi pa pwede yung nagsisi ka lang, diretso ka na sa langit. May mga pagbabayaran ka dapat, no? Pagpapatawad, binigay na yan eh. Kagaya ng ginagawa ng mga ng mga born again, 'di ba sinasabi nila ako dati adik ako, magnanakaw ako, kriminal ako, pero ngayon binago na ako ng Diyos, born again na ako, so mapupunta na ako ng langit. Kasi binayaran na ni Kristo. Nalabas yun unfair sa mga ninakawan mo eh. 'Di ba? Grabe yun, no? Unfair sa mga ninakawan mo. Paano maging justice ang Diyos noon? Pinatawad ka niya, pero pagbayaran mo yung kasalanan mo. Kasi meron ka na agrabyado eh, di ba? Mawawala ng hustisya, Uncle Boy. Mawawala na yung justice. Ganun na lang. Kasi pwede naman hypothetical. Kung ganyan talaga, pinatawad na lahat ng kasalanan mo. Ano yung mga naagrabyado mo? Kaya mong ibalik yung ginawa mo? Hindi mo naman nakaya eh. Kanyari, yung mga ninakawan, paano kung ninakawan mo, kapwa mo lang mahirap, tapos imbis na pambili niya ng gamot, ninakaw mo. Pinang-adik-adik mo. Ganyan yung mga vocabulary kasi ng mga Protestant na especially mga born again. Ganyan sila. Dati akong adik eh. Di ba may nagaganyan-ganyan dito eh. Adik ako dati. Lakas ng loob. Nakakatakot po rito, Uncle Boy. Pag pinaniwalaan mo yan, sa likod niyan, nandito yung kung paano nadaya ng demonyo, no? Ginawang shortcut. So lalabas talaga, ang demonyo ang gusto, kahit na wala ng hustisya, ibigay mo na. Oo. No, maging shortcut. Sa mga kulungan na, sa mga kulungan, gano'n. Dati akong Katoliko, sabi ng mga preso. Ngayon, magbagong buhay na ako. Dati, pumapatay ako. Ang weird niyan eh. Parang wala ng justice, ganun na lang. Yes, napatawad ka, pero ganun na lang yun. Galing. Ganun, no? Pero hindi lang naman purgatory yan eh. Minsan, pinagbabayaran mo yan through suffering or mga ibang mga pagsubok. Pinapahintulutan ng Diyos minsan yung pagsubok at problema sa isang tao na na may matinding kasalanan na nagsisisi. Iyan yung malalim na theology ng church. Grabe malalim yan. Laban talaga yung mga theologian namin dyan, mga ganyang klaseng pananaw. Hindi kagaya sa mga Protestant, napakasimpleng basic lang. Basta binayaran na lahat. Diba? Kahit nga sa second coming, tingnan niyo sa second coming. Kung walang purgatory, kung hindi talaga umiral sa purgatory, bakit sa second coming si Kristo may daladalang apoy? Yan, purification din yan eh. Kasi diyan, baga final na talaga yan. Wala nang purgatorio kasi daladala na ni Kristo talaga yung apoy diyan eh. Paano yun? On the spot na yun, Uncle Boy, padadaanin ka na ron. Yes, Pag dumating siya, on the spot na yun. Mark 9:49, 2 Peter 3:10 to 13, tsaka Hebrews 12:26. Basahin ko. Kung walang purgatorio, ba't may ganun pa? Bakit hindi na lang tayo dalhin na lang sa langit diretso pagdating ni Kristo? May ganun pa, may apoy pa eh. Pasok kasi yung justice dyan, lalabas kasi unfair eh. No? Yung mga pinagagawa mong kasalanan, hindi na ibibilang pala yun. Tinatawag na temporal punishment yan. Mark, tinan mo paano mag-judge ang Diyos, no? Mark 9:49. Ito, ang labo ng ko. Nabasag kasing cellphone ko isa, yung backup phone ko dito. Basahin ko ha. Mark 9:49. Sapagkat bawat isa'y aasnan ng apoy, everyone. 'Di ba? Kasi ito guys, so tingnan niyo pa ito sa inyo ha. Naipit ba to, nabagsak? Hindi ko alam kasi inagamit kasi ng mga bata to. Kaya nahirapan ako magbasa ng papayos ko nga, yung isang backup phone ko, basahan ko ng yung hirap eh. Kaya ko ngayon, mabagal ako Ano po relihiyon nyo? Roman Catholic bro.
Pakabilang kami sa Catholic Church. Ikaw bro, ikaw? Dating Katolik, ngayon iglesia na. Iglesia ng Diyos? Iglesia ni Cristo? Ano? Iglesia Iglesia Katolika? ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Kailan ka lang nalipat? Ito pala ito, Angel. Angel, ikaw, sabi mo Angel. Kakasimula pa lang po ng ano. Kakasimula pa lang ng doktrina. Nabautis mo ang na? Hindi pa po. Hindi ka pa official member. Matagal pa. Matagal pa. Alam niyo po bakit ako lumipat ng ano? INC? Bakit Sige bro. Bakit bro? Ano? Di ba nasa Biblia na ang mga santo, huwag mong sasambahan? Huwag mo Saan silang sinabi yun? sasambahin. So, ibig sabihin, ang santo, huwag sasambahin. Tama? Mga gawa lang ng mga tao. Wait. Dito muna tayo. Sabi mo yung santo, huwag sasambahin. Tama? Tama? Okay. Dahil So, ang Diyos ay ang Diyos ba, bro? mabubugin. Wait lang, bro. Tama. Huwag muna tayo magsabay, bro. Huwag tayo magsabay. Ang Diyos ba santo para sa'yo? Ang Diyos ay santo? Hindi. Santo. Hindi banal ang Diyos sa'yo. Kasi pag sinabing santo, banal. O santo, Diyos, banal. Spanish lang yan eh. So, ibig sabihin, para sa'yo, ang Diyos ay hindi banal. Hindi siya santo. Kasi may Diyos anak, may Diyos ama. Ulitin ko yung tanong ko sa'yo, bro. Hindi, ayun ang santo. Ulitin ko yung... Kaya ka ba mag-ayos? So, ang tanong ko sa'yo, bro. Kasi si Kristo Bro. tao. Ang ama, Bro. walang laman, walang balat, walang buto. Ang hirap may pag-usap sa INC, parang bata. Walang laman, walang balat, bro. Umira. Kasama nila man sa balat. Teka muna, bro. Gawin Mamaya na. chichirya. Nakita niya na ba yung... sige. Bro. Yun, Tanong mo kasi ako chichirya. sa'yo. Para kang bata kausap eh. Walang laman, walang balat. Hindi mo na ako pinahintulutan magtanong sa'yo. Kasi ang sabi mo, huwag sasamba sa santo. Ang Diyos ba santo? Sabi mo, hindi banal ang Diyos. So sumasamba ka sa hindi banal. Ano sinabing hindi banal ang Diyos? Pag sinabi kasing santo, banal ang ibig sabihin niya sa Tagalog. Sa Spanish, santo. Sa English, holy. So ganito bro. So ang sabi mo kanina, huwag sasamba sa santo. So ibig sabihin, huwag kang sasamba sa hindi banal. Tama? Nagbasa ka na ba ng Bible? Binasa ko na yung Bible, bro. Buuan eh. Mamaya na tayo sa pagbabasa ng Bible kasi lahat naman nagbabasa dito. So sabi mo kanina, huwag sasamba sa santo. Tama ba? Ulitin ko lang. Tama ba? Pakisagot mo. Huwag ka muna eh. Para naman bata ako. Isap to. Sagutin mo muna ako. So, sagutin mo muna ako. Huwag sasamba sa santo. Tama ba? Huwag ka tumakbo. Oo. Huwag sasamba sa santo. Tama ka. Yung Diyos ba santo? Oo. Banal ba? Hindi mo sasambahin yung Diyos. Sabi mo. Yun lang. Dali ka agad. Bagsa kasi sa linguistic eh. Make sure kasi bro na naka-inline yung meaning ng... Make sure kasi Makoy na pag magsasalita kayo, yung language, yung meaning ng language, naaayon sa unawa nyo mismo. Yung bagsa kasi sa language bro eh. Yung language kasi na santo bro, ibig sabihin holy. Masculine as holy. Hindi sinabing imahe yung santo bro. Iba yung imahe, iba pa santo, nagkaiba. Ilan ba ang Diyos sa Katoliko? Ba't tayo pupunta dyan sa Rebulto muna, sa santo muna tayo, mamaya na yan, lipat-lipat ka naman eh. Hindi kasi pag naiipit na, isa lang naman yan. ganito pag naiipit na kasi, alam mo kung bakit ka nag-INC bro? Dahil kulang ka sa kaalaman. Oo, doon kulang mahina pa to. Ginagawa mong engot yung sarili mo. Tinuturuan ka nga namin. Yung santo daw, tsaka sa Rebulto, yung salitang santo daw, equivalent daw sa salitang Rebulto, sabi niya. Sabi na ko, dictionary na basa. Saan dictionary? So, sinasamba niyo din si Santo Papa? Hindi, ang tinatanong ko bro, saang dictionary?
Bro, Di mo na kaya. Dictionary, Huwag Bible lang. ka magpatawa dito, bro. Kasi ang ginagawa namin dito, bro, seryoso kami. Mais ka namin tinatanong. Bakit pag naiipit kayo, natatantrums na kayo? Sabi niya, So- Bible lang, Uncle. Saan sa Bible, anong talata na pag sinabing santo, ribulto kagad? Saan Ayan, talata? yari ka ngayon. Mayroon dito, Uncle. Siya, natatawa siya, pero sa atin, naaawa tayo sa kanya, sa kalagayan niya. Actually, yung pagtawa niya, bro, scapegoat yan. Para kasi naiipit na siya. So, para hindi mahalatang naiipit, tatawa ka kunwari. Pagtakas yan eh, oo. Pero nakakaawa siya kasi dahil sa ganyang estado niya, nasamantala yung kanyang pagkatao. Naloko ng mga INC. Natawa nga ako tol eh, sabi niya, di ba ang Diyos, hindi tao, walang laman, walang balat. muntik pang isa-isahin yung parte ng katawan eh. Buti, hindi sinabing corn flavor, no? Oo, walang laman, walang balat, walang Hindi ka na kuko. mag- Ay, lahat. Hindi ka na maging chichirya yung Diyos mo eh. Pag sinabi kasing laman dyan bro, material. Hindi sinabing yung karne. Yun yung walang laman, walang material. Kasama na balat do pati lahat-lahat. Walang laman, dugo, ganun. Ay na, ang hirap maging Kaya INC. nga, no? Uncle, ang magandang aral dito, eto sa mga nakikinig din, kahit na ma-upload doon sa YouTube, sa mga magsusuri sa INC, tignan nyo muna mabuti kung ano yung kalalabasan nyo after nyong umatay sa mga doktrina nila. Tatanggalan kayo ng pag-iisip. No? Pati yung karapatan nyo matuto, tatanggalin lahat yan. Ito, ganito kalalabasan. Sabi niya, Ganun. huwag sasamba sa santo. O, tinanong mo Ganun yung pala Diyos kayo pa ba ng mag-aaral. santo? Ganun sila mag-aaral, no? Napaka-nonsense. Hindi talaga knowledgeable eh. Santo, rebulto kagad. Santo, rebulto Kaya nga, kagad. hindi knowledge friendly yung nila, yun. Oo. Knowledge friendly. Grabe naman yan. Hindi knowledge friendly. Grabe. Hindi tuturo sa inyo yan, tol. Ba't yan napunta dyan sa ganyan sitwasyon? Hindi knowledge friendly. Naaral ba yun? Pakibasa na lang po. Alam mo na nabasa mo na sa Hebrew yan, yung larawang ina nyo andyan sa Exodo. Kinoment mo. Nagpunta sa rebulto. Bakit kasi, sabi ba bawal gumawa ng rebulto, bro? Lalo Oo, mababaon to. Kasi hindi niya pa alam yung Hebrew dyan, bro. Ito, mga logical sige. question lang. Logical lang muna tayo. Eh. No, hindi niya paabot yan eh sa Hebrew. Saan yun? Huwag ka Makoy. Huwag ka Nagbabasa ng ng app niya, sa Bible niya. Makoy, may tanong ako sa'yo. Ang Makoy. bira yun. Hindi Diyan ba knowledge sa- friendly. Diyan ba sa binigay mong talata, bawal gumawa ng rebulto? Makoy. Nakagawa naman. Naghihirap na yung pag-urat sa INC. Nahihirapan ako. Ano. Diyan ba sa binigay mong talata, bawal ba gumawa ng rebulto? Yun yung tanong ko. Bawal ba gumawa ng rebulto? Bawal o pwede? Ulitin ko bawal ba gumawa ng rebulto sa binigay mong talata? Bawal o pwede? Bawal. Bawal. Bakit kayo may rebulto ni Felix Manalo? No? Bakit kayo may rebulto ni Felix Manalo? alam- Ayan, no? Doon muna tayo sa Inalayan bawal. niyo. No? Doon muna Inalayan tayo ng sa bulaklak bawal. ko. Kailangan. Ayun ang rebulto ni Felix. So sabi mo, diyan sa binigay mo talata, bawal gumawa ng rebulto. Gawa pa lang tayo, hindi pa tayo sa pagsamba, ha? Sa paggawa pa lang. So sabi mo, bawal gumawa ng rebulto. Hindi ka pa sumasamba, bawal na, ha? So sabi mo, bawal. Bakit kayo may rebulto ni Felix Manalo kung bawal? Kung si Jose Rizal nga Ulitin ko yung rebulto. tanong, sabi mo kanina bawal. Hindi siya So ibig sabihin na niluhan, ingit pero- kayo. Oo nga, Nainggit ito lang Rizal. Makinig ka muna. Teka lang, muna. Teka lang, ikaw makinig sa akin kasi hindi mo sinasagot yung tanong ko. Kung bawal, bakit yung ginawa ng rebulto si Felix Manalo?
Ngayon, sasabihin mo kung si Jerusalem, ginawa na rebulto. So, nainggit kayo kay Rizal. Pangalawa, Uncle, hindi lang pagluhod ang binawal dyan, pati paglilingkod. Eh, may bulaklak ko. Ano, pinaglingkuran Pagluhod niya. lang ba bawal dyan, pati paglilingkod, bawal dyan, basahin mo. Anong tawag sa pagbibigay ng bulaklak? Alay na yan eh. Di ba? Bakit hindi nyo na lang utusan yung rebulto, pumitas ka ng sarili mong bulaklak, Oo. kung hindi nyo yung pinaglingkuran. Ang problema sa inyo mga INC, dumudura kayo tayo taas. Bumabagsak din sa mukha niyo. Yung lahat ng rebulto nyo, luhuran nyo, tapos pala Mag-mute ka muna. Ang isa pa sa utos doon, wag nyong paglilingkuran. Ang tanong ko, sinong naglilinis ng rebulto ni Manalo? Sino naglilinis? Pag naalikabukan. oh, sino naman naglilinis ng mga santo nyo? Hindi, dyan muna tayo sa inyo. Kasi sabi mo kasi bawal. Bakit pag Sino bawal nga sa inyo naglilinis pwede? Makoy, Bro, ganito bro. Huwag kang tatawa pag hindi natural kasi nahalata na nagtatakas ka lang. O, hindi kasi natural yung pagtawa mo. Tinan mo yung tawa mo, masamid-samid. O, tinan mo may ganyan bang tawa, masamid-samid. Pag tinatanong ka kasi namin bro, sumagot ka kasi ayon sa tanong. Ang ginagawa mo tumatakas ka. Sagot naman So ako. sabi mo ba? Sabi mo Paano bawal. tumatakas? Bakit kung Tumatakbo ba bawal? ako? Bakit meron kayong rebulto ni Felix Manalo? Bawal pala eh. Pag sinabi bang bawal, pwede? Ganito kasi yan eh. Ulitin ko yung tanong bro. Ganito kasi yan. Ito Pag yung... sinabi bang, bro, sagutin mo muna yung tanong ko. Pag sinabi bang bawal, pwede? Ulitin ko Bawal yung nga tanong. eh. Pag sinabi doon, bawal, Angel, pwede. makinig ka sa nakasulat ha, huwag kang gagawa. Hindi Gagawa sinabi pa na lang. pwedeng gumawa. Tapos wag lang luhuran. Huwag niyong baguhin yun nasa talata. Sinabi ba dyan na bawal gumawa? Bakit kayo gumawa kung bawal pala? Ba naman ganito yung nakasulat, Angel? Huwag gagawa, pwede lang INC. Ganon. Ako pagsalita niya kung pinapatay yung mic ko. Hindi ka nasasagot, tumatawa ka lang eh. Sige, sagutin mo. Sige, pakisagot. Parang nainggit kay Rizal to eh. Naman pala. Sige, i-analyze ko yung Fake sagot mo. naman yun sa ano Sige, eh. i-analyze ko. Magsagot ka na. Fake naman yung ginagawa nila eh. Fake to? Hindi to fake. Fake daw to, mga INC. Scroll mo. Tunay yan. Tunay yan. Hindi mo pala alam sa central niya. Ano ba ito? Sa central yan. So dinideny mo na na meron talagang ganyan. Tingin mo bawal, no? Kaya peke. Tingin mo peke. Ganun. Wala na. Wala, mahirap po sa tayo si Bro. Tayo si talaga. Ganito kasi ang Peke kwento daw, niyan. peke. Makinig ka muna. Sige pa, makikinig Ganito kami yung sa'yo. kwento niya, no? Magkikwento. O, pakinggan natin kwento nito. Ang kwento niya. Kailan yung mga wakas ng lupa? Tapos ano bang kwento to? Wakas ng lupa. Rebulto ni Manalo. Wakas Tatanong ko ng na lupa. muna kung alam Ano nyo. to, Angel? Wakasan na natin to, Angel. Wala, si Nagkwento, wakas ng lupa, Angel. Oh. Pambira. Salamat Alam mo, sasagutin mo yun sa rebulto. namin eh. Eh, ba't napunta ka sa wakas-wakas? Sige. Ano ka ba Sabi niya, naman? Sagutin ko yung rebulto. Sabi niya, isa lang daw yung rebulto nila. So, hindi usapan dito kung ilan ang rebulto mo. Sabi, huwag kang gagawa. Either ilan yan, isang Sa lang inyo yan. may aso, may ibon. Hindi na makipag-usap dito, sipahin na natin. Sa inyo na. Sa inyo na. Ano yan? Pinatagal mo ba, Angel? Dati laruan eh. Ito na lang si Noan. Noan, ano yung church mo, bro? Isa. Dalawa. Tanggalin mo na lang. Wala. Ayun, kala ko hindi mo sasalita eh. Ano yung, wala ka pang church, bro? By faith lang ako. By faith? Pag may church, walang faith, ganon. True grace by faith. Ibig sabihin, True hindi ako grace by faith. Baka osas to. Para magkanya-kanya na tayo. Parang ganun yun, Angel eh. Tara, boy Netra, magkanya-kanya na tayo yung faith. Sino nagturo niyan na ganyan? Sinong apostol nagturo niyan? Ang dami na lang. Ang dami. Magkanya-kanya Ang tayo, weird maging din. makasarili tayo. Bahala kayo, bahala ako. Weirdo talaga tong Ang ano. ganda ng doktrinang ganun eh, no?
Tignan nyo yung Old Testament. Tignan yung Old Testament, guys, no? Nung kasi hinalintulad ang pagdating ni Kristo na gaya ng bahang rumaragasa sa panahon ni Noah. Ibig sabihin, may kapahamakan. Pero kung sino yung nakasakay dun sa barko, yun ang maliligtas. Tanong ko, tagi-tagisang barko ba sila dun? Kasi lalabas niyan, ayaw ng Diyos na magkakasama tayo eh. Baliktad sa nangyari na yon, di ba? Ang mangyayari niyan, Uncle, pag wala akong bangka at sasakay ako sa laba kasi pain pa nila ako palabas. Jets kila, Uncle. Jets. Titigis ang Ang bira. Bakit nga ginaganyan yung sarili niyo? Ng church. Ang kaligtasan ay nasa church. Oo, nasa church. Bro, kasi yan ang katawan ni Kristo eh. Ilan yung katawan ni Kristo, bro? Pag Pag-iwa-hiwalay yun, katawan no? ni Kristo, bro, no, pag dinay mo sa katawan ni Kristo, pag dinay mo sa kaligtasan. Ano ba naman yun? Katawan, hindi si Kristo mismo. Lah, Kay katawan daw hindi. sa katawan Ibig ka na sabihin, nakabase. hiwalay yung katawan ni Kristo kay Kristo? Ano ba naman klaseng sagot yan? Katawan daw, hindi daw si Kristo. Wow. Yan yung mga doktrina ng mga hindi knowledge friendly. Hindi talaga knowledge friendly mga doktrina nyo. Katawan niya pero hindi siya. Galing. Saan nyo kaya napulot yan, no? Ano pag ganyan, pag kayo yung tunay na Kristiyano, pagtatawanan talaga. Hindi ako pa-explainin, ha? Ano i-explain mo doon na katawan hindi siya mismo? Sino nagturo niyan? Yung katawan niya hindi siya mismo? Ano yung katawan ni Kristo? Ano Ano sinasabi ba niyo? Mukhang malalim ang doktrina niya, Uncle. Yung sinabi niya, may lalalim pa pag pinaliwanag pa. May ilalalim pa pala yun. Ilalalim Yung pa walang pala yun. absurd na nga eh. Pambihira yan. Yung katawan niya hindi siya mismo. Ano ba yun? Pero ipapaliwanag niya pa yan. Kung gaano kalalim. So, Yan yung sasabi mga hindi knowledge friendly. Islam, may customer tayo eh. kamuti nga. Ano man na tol? Ano mo man yung customer mo? Oo, wag mo na wag ka na mag-ano dito tol. Ito si pala nito, Rapi Lexis. Anong religion niya, bro? Catholic po. Catholic, kapatid namin. Catholic yan, Catholic. So guys, explain natin yung tinatawag na Christus Totus, no? Yung Christus Totus, nakikibahagi tayo sa mismong katawan ni Kristo. Kasi si Kristo, nasa sa kanya ang banal na Espiritu Santo, kaya siya naging Kristo. Ipinahid sa kanya yung Holy Spirit. So through baptism, nakikihati tayo, nakikiisa tayo sa katawan ni Kristo kasi isang Holy Spirit lang yun. Doon tayo nagbabind. So ibig sabihin na kay Kristo talaga tayo. Hindi ibang Kristo yun. As in siya yun. Si Kristo talaga yun. Kaya kakasamahin ko kayo hanggang sa huling panahon. Hindi ganito. Ganyan kasi. Kakaganyan-ganyan nyo yan. Nag-iimbento kayo, nag-iisip kasi kayo ng kung ano, pre-tinger kasi ginagawa nyo. Hindi po pre-tinger ang Christianity po. Systematic po ito. Hindi yung freestyle, kanya-kanyang paliwanag sa Bible. Nakay-Kristo ka tapos hindi pala siya mismo yun? Baka ang paniniwala pa nito, Uncle Boy, iba pa si Jesus, iba pa si Kristo. Nako. Oo, gaya ng mga MCGI. Diba? Baka ganun pa ang iniisip nito. Kaya tayo, mystical body of Christ. Saan tayo nakakabit? Sa ugat, sa puno, kay Kristo. Wala kaming magagawa kung wala si Kristo. Iyan ang lagi namin sinasabi. Wala kaming magagawa kung wala ka. Sa misa. Kung wala si Kristo, walang mangyayari. Diba? Sa baptism, sa confession, sa confirmation, sa kasal, sa holy orders. Kung wala si Kristo, walang saysay yan. Kaya ang sabi natin Panginoong Kristo, ang sabi dun sa Gawa 17, talatang 24, kasi ito yan ano. Meron pang issue yan yung sinabi ko na
lahat ng binabasa nyo sa Bible, para kayong nakikinig kay Kristo. So hindi na gets kagad ng mga protestante yan eh. Ibig sabihin nun, pag nagbabasa kayo ng Bible, isipin nyo na tinuturuan kayo ni Kristo. Kunyari, nagsasalita si Satanas. Ang explanation diyan, itinuturo yan ni Kristo na para niyang tinuturo na ako at si Satanas ay nag-usap. Kwento niya, ganon yun. Kasi yung pagkasulat diyan inspired by God, by the Holy Spirit. Ang halimbawa si Satanas at si Kristo nandoon, no? Pinapakita do sa story na kung paano tinalo ng Panginoong Kristo Yes. ang Diablo. Ganun yun. Yun yung sinabi ni Saint Paul na, 1 Corinthians 14 verse 34 43. Ang aking mga sulat ay pawang utos ng Panginoon. Doon naman sa 2 Peter, inspired by the Holy Spirit. Ganun ang ibig sabihin nun. Ngayon, Pagkindi natin si Makoy. Si Makoy ulit. Parang may naran tayo. Ay, ikaw, Uncle. Ito, maganda yung topic nyo. Akit ka dito ulit, Makoy. Ay, ayaw na. Na-trauma na, tol. Ano naman, ikaw kasi. Ayaw na umakyat. Umalis agad eh. Lumabas tuloy yung knowledge friendly na word. Hindi knowledge friendly, pamiring aral. Pag santo, ribulto agad. Yun. Hindi ko pa nga natanong eh. Bawal bawal sumamba sa hindi Diyos. Ba't yung sinamba si Kristo? Wala pa nga yun. Kasi inutos. Inutos. Illogical. Alam nga namin, utos nyo yan eh. Diba? Basta utos, okay. Ngayon, pag hindi inutos, magsasambahin tayo. Tanongin natin, makayakit na nga rito. Para masaya tayo. Oy, akyat. Wala na, natakot na. Ay makito eh. Mahirap yan pag traumatized na yan eh. Ano po ba yung ribulto? Level 0. Akyat ka dito, bro. Para dito tayo mag-usap-usap sa taas. Hindi namin sasagutin yung mga tanong niya sa baba. Ito po ang task. I-welcome muna natin si Jared. Hello po. Si Uncle Jared, oh. Digit to, si Uncle Jared. Hello mga bro. Hello, Uncle. Kamusta? Kumusta, brother Nat? Uncle, mukha na sa simbahan to si ngayon, no? Dito kami sa market preaching kami. Yun. Ingat kayo niyan, bro, ha? Ingat. Ingat. Talaga Team Jared, mga kasama niya, mga ka-team niya talaga, oh. Kasama kayo sa prayers namin, bro, ha? Pag Patuloy lang, tol. Salamat, bro. Ano kami dito eh. Hirap rin sa Kuha itong mga mokong, pinipigilan kami mangaral dito sa mismong properties ng simbahan. Pinapatayan kami ng na light. Ganun. Bahay naman sila. Bahay sa mga protestante kasi yung mga opisyalis dito. Kaya grabe. Sa mga ipinapahayag natin, pagsagot dun sa kanilang mga parata. Nasasaktan yan. Nasasaktan sa katotohanan niya mo. Kaya ang ginagawa nila, bro, kami, lahat ng paraan para matigil kami dito ginagawa nila. Pero hindi sila ubra sa Kura Paroko dahil galit na galit ang Kura Paroko namin sa kanila. Dahil wala silang karapatan na puntahan kami dito, ipapatay ang speaker. Kasi properties ng simbahan to. Ito, nandito. Yes. Ayan. Ito. Grabe. Dito. Ang nangyari kasi, nung nasa Bohol ako, nagla-live ako sa Bohol, dito nakakonekta. Ang una talagang pinagpepestohanan namin dito ay itong labas. Dito kami nagpepesto. Kasi driveway ng simbahan yan, bro eh. Driveway ng simbahan. Dito kami. Ngayon, may nasaktan na mga protestanteng bantay dito. Nung nasaktan yung mga protestanteng bantay na nangangalaga dito, hindi naman sakop ng plaza ito. Ito ang plaza
Ito, driveway na ng simbahan. Dami Tinanggalan palang ko- protestante dyan. Madami bro, pero hindi sila ubra sa akin dito. Hindi nga sila nakakaporma dito eh. Tuloy nyo lang, tol. Dito bro, ayan dyan. Tama yan. Dito, inalis kami dito, tinanggalan kami ng permit. Kahit bawal yung pagtatanggal nila ng permit dahil wala naman kaming masamang ginagawa dito. Hindi naman nagkokos ng patayan, suntukan. Kundi argumento to argumento lang. Tinanggalan kami ng permit, nakipag-meeting kami dito sa tabing munisipyo. Ang sabi, dito kami sa properties ng simbahan. Nung pumesto na kami dito sa properties ng simbahan, nung pumunta akong Bohol, pinakialaman nila, hinaras nila yung mga kasama naming babae dito na kasama at kinasasaklawan ng aming ministry. Grabe. Biruin mo, hinaras, para saan? Para mapigilan ng ingay? Hindi, para batikusin ng simbahang Katoliko. Dahil Ay, connected ako online, sukat mo ang sabihin sa akin, umuwi ka dito, ikaw nga, nagtatago ka dahil may kaso ka, umuwi ka dito, lahat ng pag-uusapan natin, sabi ko, antayin mo kung matandang bakla ka, huwag kang papasok at tatapak dyan sa simbahan, once na nandyan ako, talagang malilintikan ka sa akin, ilabas mo na lahat ng klaseng argumento mo, papatulan kita kahit sino ka, kahit mayor ka, hindi kita atrasan, gusto mo tawagin mo pati yung mayor, ang nangyari, pagpunta namin dito, nawala na siya, hindi ko na nga nakikita dito yung mga ginagawa niya kasi labag na sa batas. Trespassing na yun at offending religious feeling na yun. Religious disturbance ang ginagawa niya na. Nagpre-preach kami dito, may kalayaan kami dito, 5:13 ng Galacia, properties ng simbahan ko. Sukat mong pigilan kami dito ng loko-loko. Di ba? Ayun. O ngayon, Lalo siya dyan. ginagawa nila, pinapatay nila yan. Pinapatay nila yung city light. Pero pumepesto pa rin kami dito. Pinapatay nila yan. Tinatanggal nila yung malakas na ilaw na yan dyan para wala Wala kami. pinapatay. Para saan yan? Di ba? Yung purpose niyan. Ayun nga ang Ba't pag kasi ginawa niya, brother, kinakampihan nila yung baptist dito na sinabon namin ng sinabon na hindi na dito makapwesto. Ngayon, yung mga baptist every Tuesday pumipwesto dito, sinasabayan namin. Awa tulong ng Diyos, may nag-donate ng sobrang laking speaker. Aba, yari sila ngayon para silang minamasinggan ngayon ng bunganga ko dito na merong mga ba't kasi sa tapat ng simbahan sila nagbe-preach diyan. Buti nandyan pala kayo. Tapat na. Lalo na brother, nung MCGI pa ako. Talaga, dito pa sila. Dito, just imagine, dyan. Dito mismo. Buti sa amin walang ganyan. Friday, may mga nag-adoration dito na mga grupo dito ng mga parokyano. Ang ginagawa ng mga protestante, pumepesto sila dyan, pumepesto sila dito, ang lakas ng speaker nila na nadidisturb yung mga nag-adoration na sumasamba kay Kristo sa presensya ng Eucharistia. Napakapabastos. Kaya ang ginawa ko, sinabayan ko sila. Bumili ko ng lapel. Tapos hanggang nag-level up nung nakaraang speaker, yung malaki-laki, ang protestante naman ang nag-level up doon na sila pumesto. Hindi pa rin sila sa akin makaporma. Lalo na ngayon, masingga na ang laki ng speaker natin. Ganto siguro kataas yan. Rinig sa buong plaza, awat tulong ng Diyos. Lahat Ano yan, nababakit. tol? Anong open ba kayo sabihin yung address nyo dito sa live or hindi? Sige bro, maganda. Pumunta nga dito yung mga nagbabantay. Harap-harapan, sampigin ko sila dito sa... Ano ba yung address nyo para yung mga malapit dyan, makapasyal-pasyal dyan sa inyo? May mga viewers dito kami bro, taga dyan. sa San Isidro Labrador, Parish, Binyan. Ayan, sa Binyan. Okay. Labrador, Parish, Binyan. Dito po kami. Yung mga naghahanap ng aking address, punta kayo dito. Dito kayo. Yung mga kaibigan nating Katoliko na gusto kayong pasyalan, at least malapit sila dyan, hindi mapasyalan kayo dyan, no? Araw-araw kami dito, brother, Boy Letra. Buti pala nandyan kayo kasi wala akong na experience na ganyan dito sa amin, yung mismong harapan ng simbahan namin, magagaganyan sila. No? Buti, swerte pa ako, ikaw yung grabe. No? Talagang napakababastos nila dito, bro. Sobrang bastos ng mga protestante. Ngayon, nawatulong ng Diyos, hindi na sila nakakapwesto dito. Ilan na, tatlong grupo na ang napapaalis namin dito sa plaza, pero may isa na lang na makapal talaga ang muka na pumepwesto dito, pero paalis na rin. Kasi hindi na namin sila tinatantanan Yung mga propaganda nila, may propaganda pa sila. Dito pa sila pumepwesto, nakalagay, ibalik ang bayan sa Diyos. Ano tingin mo sa mga taga niyan? Mga ateista? Ganyan ang dito bro. Matindi mga protestante dito.
puro banta nga sa akin. Yung isa pa, meron pang isa kaming tinatarget, yung Hope Church. Grabe ang banta sa akin. Nung mga nakausap ko yung miyembro, biruin mo, susuntukin ako, bibirahin ako sa tiyan. Talagang ano sila. Bibirahin ako sa tiyan. naman yan. On the spot. Sabi ko, sige, bumira ka dyan. O, bumira ka dyan. Yan ba itinuturo sa'yo ng pastor mo? Ayaw mo sundin yung ikalawang Korinto 14 hanggang 5, yung ginagawa ng mga apostoles na pakikipaglaban na hindi laban sa laman. Pinapakita mo lang antikristo ka eh. Manununto ka. Oh. Dito sila, mahihilig sila magdahas dito, bro. Pag napasyal ako Pero- hanggang dyan, i-headlock ko sa Oh. banata mo. Mahilig sila mandahas dito sa aming mga kagrupo pag wala ako. Pero pag nandito sila, siguraduhin nilang panindigan nila yung dahas nila. Ihampas ko sa kanila yung malaking speaker na yan dahil bawal sa batas ang ginagawa nila. Trespassing yan eh. Pinapasok nila yan, biruin mo. Pag wala ako, pumapasok Yes. sila dyan. Pag yung mga kasama ko lang ang nag-preach. Pero pag nandito ako, hindi sila makalapit eh. Kahit nga sinasabi ko, tawagin nyo yung pinaka-high rank na mga pastor ninyong demonyo eh. Hindi man makapunta. Head pastor nila, head pastor, no? Wala, kayang-kaya Oh, mo. yan dito Wala, mga yan. Ngayon, ang inaano naming ang bago naming hinahawakan yung San Pedro tapos Santa Rosa. Pero mas nagfo-focus kami dito sa Binyan kasi hindi pa sila natutusta dito gaano, bro eh. Pero nung first, natusta na namin sila, totally 0% na talaga yung wala na talagang protestante dito. 0% na. Nice, Pero saludo nung ko sa'yo dyan, Bohol, ngayon ay 2.1% na ulit sa survey kasi bumabalik na naman sila. Kaya dito muna kami nagfo-focus para tustahin sila at ipadala kay Satanas. At ngayon, after namin dito, doon naman kami sa San Pedro. Awa tulong ng Diyos, authorized na tayo ng parish priest sa San Pedro Apostol Parish. Kaya makakapwesto na tayo doon sa pagmamarket preaching. Pero mahirap talaga, bro. Lalo na ngayon, onti lang kami dito. Yung Para iba, pala hindi kayong ano dyan, no? Ano, galing, no? Bantay kayo dyan. Galing kasi akala ko dati, tol, nagagagala-gala lang kayo kung saan. Saan nung pala may mga may mga mismong tapat pala ng simbahan pala. Oo, naintindihan ko bro, na. dito kami kaya kami minsan nag-ano kami ng mga pamasahe, naghahagilap kami ng pamasahe kasi ang hirap talaga dali nitong mga speaker. Lalo na ngayon, dalawa lang kami. Yung isa tinamad. Dapat dyan, may speaker dyan, may speaker doon. Huwag na palipat, masisira pa yung ano dyan. No? Para hindi na palipat. Ayan ang buhay namin dito. Yan, araw-araw. Nagkipagsapalaran kami sa mga Mongoloid dito, bro. Ewan ko, mga may sakit yata. Grabe. Buti na lang ang kura paroko dito, bro, si Father Egay. Napakagaling. Talagang galit rin siya sa protestante 100%. Talagang gusto niya matusta rin talaga dito. Kasi babastos ng mga protestante dito, Oo bro. nga, ba't ganyan, no? Bakit nasa tapat ng ano natin? Grabe. Ba't Tapat di ng na lang simbahan, dito, di ba? ba't di na lang sa mga palengke na lang, no? Okay pa nga yun sa palengke, okay pa pala yun sa mga palengke. Doon sila magingay. Hindi naman dyan. Tapat na ng simbahan niya. Kaya may mga report ka. Oo. Ayun, nireport ako. Bakit Oo, kaya? nireport. Ewan ko ba, Uncle? Ganun talaga. By the way, Uncle, Ayan, saludo talaga ako sa'yo. Saludo sa'yo, no? Bro Jared, Ayos yan, ingat tuloy palagi. niyo yan. God bless sa'yo. God bless, Oo. brother. Pasama sa inyong mga pray para kami ay mabuhay. Kasama ka sa prayer namin. Kasi talagang madami rin akong banta dito sa bayan mismong pinagpaanakan ko. Basta magdasal ka lang lagi kasi meron tayong doktrina yung author of life. Hangga't hindi pa sinasabi ng Diyos na hindi pa niya gusto na mamatay ka or madali ka, hindi talaga mangyayari yun, tol. Saka bro, meron akong aabangan ngayon, makikipagkita daw siya, sasampigahin daw ako. Naghamon siya ng debate, Hope Church ito sa San Pedro. Sabi ko, pumunta ka dito kasi sa akin, kasi yung isang kasama nila, napakonvertin natin, awa tulong ng Diyos, sa awa tulong ng Espiritu Santo, bumalik na sa simbahan. Kaya sila ngayon, lumalaki yung pangil sa sobrang galit sa akin. Umigigil. Ngayon, hinahamon ako ng debate. Pag, Jared, hamunin kita ng debate. Pero pag napekon ako, sasampigahin kita. Sabi ko, sige, 6:00, abangan kita dito. Kaya dito ako ngayon nakapwesto. Abangan kita dito, magdebate tayo dito sa harapan. At siguraduhin mo pag napekon ka, sasampigahin mo ko. Akala kasi ng mga protestante, ako ay takot, ako ay bakla. Gawin nyo muna itong ginagawa namin kung may mga bayag kayo. Pwede nga ako barilin dito, sa dami kong banta. Grabe pala, no? Shoutout sa
sa Hope, Hope Church. Hope Church. Hope Grabe Church. pangalan niyo, Hope Church ha. Uncle Boy, alam nyo ba na kung ganyan ang estado ni Bro Jared, no? Nangangaral siya tapos may nagbabantat, ginawa siya ng di maganda. Sa Diyos, ang ganda ng kanyang gantimpala. Nag-aantay sa kanya. Oo, hindi, totoo kapatid, no? Pag nasa kalagitnaan ka ng ganyang gawain, no? Pero siyempre, ingat palagi. Oo, ingat lagi tol kasi kailangan pa rin natin ng pag-iingat. Pero yun, magdasal ka lang lagi tol, no? Meron pang mga MCGI na sinasabi, alam ko kung saan ka nakatira, Jared, diyan ka sa Binyan. Dito talaga ako sa Binyan. Free nga kayong pumunta dito eh. Si Mario nga iniimbitahan ko dito kasi pauwi na daw siya sa Santa Rosa. Kabilang bayan lang si Mario. Pwede kami magdebate dito eh. Maganda kasi si Mario. Huwag na yun, Uncle Jared. Ano yun eh? Caldero Theology bitbit yun. May mga daladalang kaldero yun, tsaka mga pala, kaldero, tapos nakasay sa kabahay nyo. Hindi ko pa paporma, hindi to yun bro, si Mario maniwala. Kasi Russia TV lang kasi malakas yan eh. Hindi lumalabas ng Russia TV yan. Ngayon, pag kumasa siya sa akin sa isang maginoon debate dito, sisiguraduhin ko sa inyo bro, tapos ang karir niyan, magkakatoliko yan. Gusto niya si 10 seconds doon, hindi kasi halatado yung pass doon eh. Tsaka ang mahirap rin sa Russia TV bro, mag-object ka kahit wala kang violation, objection granted. Oo. Wala eh. Maging bakya tuloy yung debate. Wala tayong magawa dyan, iyahan na natin eh. Ganun talaga. Pero ingat ka talaga tol ha, ingat ka. Oo bro. Ay, isa ka sa inaasahan namin na talagang makakasama namin hanggang sa huli dito. Pero, yun, dumadami na pray niyo tao. si Jared. Ang dami na nila Ayan ba yan sila? Mag-i-start kami dito, Brother Nash, Uncle Boy Letra, mga alas 7. Ang tapos namin dito, alas 10 o 9. Kasi meron pang humahaba talaga kasi pag napapainit ako magsalita, tsaka sila Brother JB, talagang tumatagal. Nagsasara na lang yung plaza, kami pa natitira dito. Kahit wala nang mga tao dyan. At least yung mga tao hindi sila di sila basta-basta mapapaanib sa mga yan kasi nakikita nila may nagsasalita din sa atin, di ba? At ang nakakatawa dito, Brother Boy Letra, yung mga Baptist na nangangaral dito, di ba nangaral sila sa mga Katoliko, ayaw nang pakinggan sila ng mga Katoliko, ayaw na silang pakinggan ng mga Katolikong nakakaparinig ng preaching. Nung nagkataon nga, tapos na kami mag-preaching, pinuntahan namin yung pinangaralan nila. Sabi, alam mo bro, ang sabi sa amin ng mga Baptist, umuwi na daw po kami at huwag makinig sa inyo. Nasasaktan na sila eh. Ayun ang nila. Huwag na kayong makinig kay Jared, umuwi na kayo. Kaya bine-brainwash nila yung mga tao para mapasama kami dito. Pati sa mga political figure, pinapasama kami para mapaalis kami dito. Pero hindi nila kami yung papaalis dito. Dumaan muna sila sa aking katawan bago nila kami mapaalis dito magsalita. Dahil may freedom of speech tayo, nasa Konstitusyon ng Pilipinas po yan. At nasa Biblia po yan, sa 5:13 ng Galacia. May karapatan tayong magpahayag, may karapatan tayong pumuna, may karapatan tayong sansalain sila alang-alang sa ikaluluwalhati ng Diyos sa simbahan. Ang problema nga lang, yun talaga ang namin dito, kalaban. Ang kalaban namin dito, yung mga opisyales na sinusuhulan ng mga protestante. Pangalawa, yung mga tao na nagbabanta. Pangatlo, ito, yung mga Pangatlo naman, yung safety na rin. Kasi mainit talaga ako dito. Ipunin mo lang yung mga banta, tol. Yung kung may screenshot, basta pagtatabi mo lang, tol. Pero meron lang person of interest. Meron akong isang relihiyon, isang tao na involved. Meron akong video ginawa. Yes, pinaghandaan ko talaga ito. May video akong ginawa na once na ako'y patayin, isang relihiyon ang masisisi, isang tao ang masisisi, isang organisasyon ang masisisi. Once na ako ay patayin. Pero syempre, ayaw na natin mangyari yan. Syempre, di ba? Sigurado. Habang malulugod dyan. Meron akong video. Na kay Brother JB, yung video na ipinasa ko, para once na ako ay tirahin dito, ipalabas nyo sa internet yan para malaman ng mga taong katotohanan na sa demonyo o demonyong Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Yes, Hindi ko na sasabihin. Pero dun sa video, sasabihin ko pati address.
Ingat lagi, tol. Sige, sige. Oh, sige, Malapit na. Para mapagpahinga ako, mapag-prepare ka. Sige, Ingat, Bro Jared. Ingat. Ingat palagi. Brother, napadaan po kasi ako kahapon sa simbahan ng iglesia. Yes! It's parking in a wrong spot. Tapos yung mga nagsimba doon, yung nagustuhan ako. Kaso nung nalaman yung religion ko, nag-iba yung tono. Anong gawin ko? Ano ba, chicks ba yan? Chicks? Ano ba yan? Kaya parang ako, huwag ako tanongin dyan ha, mahina ako sa mga... headset ako. Kaya lang makakasagot niyan. I-refer ko sana sa uncle ko kaso baka ma-headshot Hindi. Pwede mo ibuto kay Magic. Kaya si Magic. Si Magic. Magic na na. Magic na. Uncle Magic, sagutin mo nga to. Nagustuhan siya. Nagustuhan siya. Uncle, ma-headshot din ako. Ayan. Kasi Uncle Magic na lang kasi yung mga ganyang problema, mga pogi problems yan Kaya Uncle Magic tanong. Diyan pwede dyan, Uncle. Wala lang sa mga. Ayaw, Uncle. Pasensya na, Uncle Koy ko. Kasi mahina ako dyan. Headshot din ako. Ano pa nangyari? Nalaman na ibang religion mo. Sayang, hayaan mo na. Marami pa naman. Magaganda naman yung mga kamiyembro natin, Di ba? Kadami niya, no? Ganito yan. Ano ba yung nililigawan mo, bro? Ito po yung kakagusto, kaso imposible. Yan, ano yung nililigawan mo? Anong religion mo? Siya nga yung nagustuhan, Uncle. Siya nagustuhan? Oo, kaso nga lang nalaman yung religion niya, disqualified daw. Siya, Uncle, tokong siya igli rin. Tokong siyang igli. Bihira, ang galing. Tokong siyang igli. Bihira. I know. Ano ba gawin ko po, brother? Tutuloy ko ba o hindi na? Baka magkakasala pa ko nito. Hindi ka na magkakasala. Ano itutuloy ba? Ano ba itutuloy? Kaya, Uncle Magic, ano mo? Yes, Uncle Magic. Kasi hindi ako pwede sa pogi problems, Uncle. Delikado ako. Baka ma-headshot ako. Labas na ako sa tokong siyang igli. Hindi ko na masagot Hindi ko maintindihan Bihira. Sige, kwento mo ang bata. Sige, kwento mo lang. Nakakatulong yan, yung pagkwento mo. Naman po kasi parang nahirapan kasi ako Pero parang hindi ko na din tutuloy. Di ba ganun, bro? Kasi kahit ano pag religion nung babae, kung talaga mahal mo, go, di ba? Kapag ang mangyayari, bro, ito yung mag-i-influence sa kanya. For example, Catholic ka, di ba? So, hindi mo siya pipilitin na magkatolik mo, pero maging mabuting influence ka para makita niya kung gaano kaganda yung ginanihan mo. Diba? Para makita niya gaano kaganda yung Catholic Church kasi ikaw yung mismong influence. Hindi mo siya kailangan akitin sa religion mo, no? Kaya mo siya magkusa na makita niya gaano kaganda yan. Ganun lang yun, bro. Sino ba yung sinasabi mo? Muslim ba yan? Ba't may ganun? Parang gusto mo humugot. Parang kilala ko yan Baka sasabihin ni Magic, ganito ang gawin mo, bigyan mo ng Bible. Duway rice. Antik ba yan? Antik? Yari. Huwag mo na kasi tatanungin kung Muslim. Vera. Isip ka talaga ang kinwagi, sasaktan ko. Direct to the point Vera. Bibigyan na ba? Dumay rice ang ibigyan mo ako.
Yung luma, huwag yung bago. Anyways, yun nga bro. Tuloy mo lang. Wag kasi kung mahal mo naman, mahal yung isa't isa, nandoon yung makikita mo na mabubuksan naman siya at maliliwanagan siya. Ayaw mo siya, dalhin mo siya sa liwanag. Ganun na yun. Huwag mong dadalhin sa sementeryo ha, tol ha. Totoo. Totoo siyang igli. Sabihin sa'yo ni Mario. Ang Greek master. Ay, nako. Paano niya ako matatalo mga ganun, mga dala-dala? Ang dati ko na lumaban ng eh. Tanongin ka. Ito tanong ko sa'yo. Kung siyang igli. Majajaryo ba yan? Katolik ba yan? O ano lang? Breaking the record eh. Majajaryo ko yan pag isip ka. Kung siyang igli. Papapalo na jaryo yun. Ay, no, wala na. Sabi hindi knowledge friendly, no? Oo, hindi knowledge friendly. Mga idol. Hindi knowledge friendly. Hira talaga mga ano. Angel, lilinawin ko lang ha. Wala akong binigay na advice sa kanya. Lalong wala akong niligawan dito na. Bible lang binigay mo. Yung antique na, yung antique. Wala siya binigay kahit ano Bible lang. Okay na. Okay. Bawa kayo sa akin. Matotokong siyang igle. Uncle Nash, dinig ba ako? Dati Ayun. sa YouTube lang ako, Uncle yung mga videos nyo doon, ano yung ginagawa kong background audio. Welcome. Yo, welcome sir. Welcome, bro. First ngayon, nandito ka na sa panel ngayon. Oo, makakapagtanong na ako ng live. Dati kasi comment lang ako doon eh. Oo nga. Masaya kami nakasama ka namin dito, bro. Salamat, Uncle. Uncle, tatanong ko lang yung tungkol doon sa Aglipay. Ano bang pagkakaiba nila sa Catholic? Ayan, mga Catholic. Aglipay, syempre, ang founder, si Gregorio Aglipay, yung founder, hindi naman si Cristo. Pangalawa, mga pagkakaiba, meron silang mga paring babae. Yan. So, protestant sila, ayaw nila sa Santo Papa. So, ayaw nila sa Catholic Church. Instead, nagtayo sila sa sarili nila. So, wala silang pinagkaiba rin sa mga cruzados. Mga cruzados. Ganun din, mga rebulto rin yung cruzados. Nakasuot din sila ng pangpari. Diba? Tapos meron silang mga rosaryo. Pero, kung nangyari, ang Diyos naman nila, si Rufino Magliba. Hindi, pare-pareho lang sila, bro. Cruzados. Di ako familiar dyan, Uncle Nash. Sa Cruzados. Ano yan? Philippines ba yan? Oo, Pilipinas. Nasa may parting norte yan, Uncle. Ang laki ng simbahan yan dyan sa Pangasinan. Oo, nasa Di ko alam Ilocos yan. Region. Cruzados. May ganyan pala. Meron yung Holy Spirit, nagkatawan tao raw. Yun yung Okay. Magluba ba yun? Heretic. Wala na Kasi yan. si Rufino Magliba, siya ang Magliba pala. godfather. O ngayon, dahil siya yung godfather, yung anak niya, na babae ngayon na natitira ngayon na buhay, yun ang Holy Spirit. Uroy. Grabe. Wala na yan. Yun ang natin. Ano sinabi mo, Wala. Manalo family rito? Mm. Angel lang yun. In short, ano yan, Uncle? Peking iglesia na ano. Hindi na matawag ng Kristiyano yan. Kaya Ito kasi- kaya makita mo, Angel. Makita mo talaga yung hirap ng Pilipinas. Oo nga, no? Mahirap na bansa talaga ang Pinas. Parang urban legend no? Naloloko talaga. Ngayon, ito yung ano dyan yung salitang ako ang daan, ibig sabihin dapat yung church na pupuntahan mo, si Kristo yung nagtatag. Kasi siya yung nagtatag, so siya yung pasimulain, siya yung daan para makapasok sa church. Pero pag ang tao, ang founder, so hindi si Kristo ang daan.
tao ang naging daan para doon sa church na yan. Yun yun eh, yung I am the way, the truth, and the life. So, pag i-relate mo yan sa sa visible church, kailangan, kung ano yung tinatag ni Kristo, doon ka pupunta para masabi mo na ako, para masunod mo yung sinabi ni Kristo na ako ang daan. Hindi niya tinatag, tapos nandun ka. Wala ka doon sa tinatag niya, di ba? Yun eh, connected yan din. Sige lang, Dol, ba may iba pang tanong ha? Hindi sila kagaya ng Orthodox na yung Orthodox kasi hindi nasira yung succession. Talaga pinapanindigan ng Latinite yan, hindi nasira yung succession. Pero yung pagiging united with the Pope, yun yung nasira lang. Sira talaga yun as in. Pero ngayon, meron tayo tinatawag na mga Oriental Orthodox. So, Yes, Oriental Orthodox. Eastern Catholic ang tawag sa kanila. Mga Eastern Oriental Catholic. Orthodox. Hindi sila Roman, Eastern right? Catholic. Hindi sila Roman Catholic. Catholic lang sila pero hindi sila Roman Catholic. Kasi hindi naman yung pagiging Latinized yung pagiging Catholic. So, ang nangyari nun, they are full communion with the Pope in Rome. Full communion naman sila sa atin. As in yung mga na-Latinized sa kanila, kasi may mga na-Latinized na na mga Orthodox, pinapabalik talaga ng magisterium sa kung ano talaga yung rights nila. Pinapabalik. Ganun ka bait yung ganun hindi ka politika yung church. Ayaw nila na iwanan yung reto nila. Kasi tinuturing natin kayamanan yun eh, yung reto nila na magiging Latinized sila. Hindi, ayaw. Yun yung kaibahan. Kaya yung mga nasa Eastern Orthodox, valid talaga yung mga sacraments nila. Tabap sa mga Trinitarian naman, mga Trinitarian na mga denomination. Sige, ito, may. Medyo choppy, bro. Medyo choppy ka, bro. Harap ka lang ng magandang signal. Choppy nga siya, no? Pero yun pala ang pagkakaiba nila. Kasi meron din silang mga santo, di ba? May As in, magkamukha talaga. Kamukha niya Anglican, para sila Anglican. Anglican, ganun din. May babaeng din sila, no? Hindi kaya kinopyan nila yun kasi may babaeng pari doon, no? Parang ganun, pero hindi lahat ng Anglican. Actually, pinatatanggal na yun, ng babae pare. I-share sa Anglican Church mo. Sa Anglican, pinapatanggal na? Nice. Oo, yun. And then, di ba, yung Anglican Church sa England, yung pinakamalaking Anglican Church sa England, nag-misa ang Catholic Church doon. Ay, oo. Nasend mo sa akin yung link nun. Oo, ganda, diba? Sinend mo sa akin yung link nun sa Anglican. Kaya nga, nangyari yun, no? Ang nangyayari, parang babalik na sila sa Catholic, eh. Nagkakaroon lang talaga ng malalim na pag-uusap. Babalik ka. Kasi, unti-unti lang, no? Pag bumalik sa Catholic yan, bali ang Pope talaga, magiging kasing powerful siya ng king. Anglican eh. Pero syempre, alam ko, hindi nayayakapin ng Pope yun, yung power ng king. Diyan galing yung mga Baptist eh, sa Anglican. Diyan matrician sila eh. Sila, no, yung nila, yung pinakauna, yung kinikilala nilang pastol as in. Anglican yun eh. James Smith. John Smith ba yun? John Smith? James. James Smith. Tapos yung isa naman, sa Amerika naman si Roger Williams. Sabi ni Leonardo. Okay ka dito, Leonardo, bro. Sige. Sige, ito lang, Kel. Wala na lang pala ng slot pa. Anong kasi dyan, Uncle, kung sila'y nananatili sa Aglipayan Church at halos kapares lang din naman ng simbahang Katoliko, bakit hindi nila sila bumalik sa Roman Catholic? Original. Yes. Sa original.
Original. Total, magkamukha kasi. Kasi lang nila parehas tayong lang yakapin. Eh. Pares lang halos eh. Parehas lang eh. Ang pinagkaiba lang talaga ron, yung legit at saka yung hindi legit. Imitation lang yun eh. Imitate lang tayo eh. Ini-imitate halos eh. May prosesyon din sila. Minsan nagkakasalubong eh. Magkapalit-palit pa nga minsan ng ano yan eh. Kasama sa prosesyon eh, no? Sabay pa nga yung prosesyon. Sa may parte ng Bulacan yun eh. Nagkakasalubong ang prosesyon tuwing mahal na araw. Dito sa Bulacan meron po talaga. Yun sa Bulacan. Sa amin dito sabay. Yung Aglipay tsaka kasi as in sabay, paano kung di sabay? Magkatapat lang kasi yung parokya namin dito tsaka sa Aglipay. As in magkatapat lang, tawid lang. Tawid lang, may kalsada lang sa gitna eh. Kaya pag nagprosesyon, nagkakasabay talaga eh. Salubong lang. Salubong. Yung maintindihan, sino yung kasama mo dun? Magkamukha lang. Pero may pati yun, mahal na araw natin. Yun din ang mahal na araw nila. Oo nga no. Dahil bumalik sila. Mga kapatid, yung rito kasi nila, same lang din naman sa atin, pero may pinagkakaiba. Yung pinagkuhanan nila ng rights, no? Actually, ang rito na ginagamit nila is a Roman missal pa rin. Doon sila pero may nagkakaiba. Kung ang Katoliko po ay pagka nagkaroon ng Santo-Santo, kinakanta yung Santo-Santo, Sanctus-Sanctus, sila ang kinakanti na lupang hinirang habang tinataas ang body and blood. Parang civil authority naman. Hindi lang civil authority. Pakananong Mason yan. Kaya kung makikita parang secular, no? Kaya kung makikita nyo po sa simbahan nila, meron silang watawat ng Pilipinas. May watawat nga doon. I think ang Aglipayan, Masonic Church din yun. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi ang founder ay isang pari eh. Search natin yan, Angel. Search mo nga, Angel, kung mason si Gregorio. Kasi ang nangyari niyan, mga uncle, panahon kasi ng pakikipaglaban ng mga Pilipino, no? Parang huling bugso yan eh, mga katipunero. Alam naman natin kapag ang mga katipunero kasi, may mga inaaniban din mga yan yung sinasabi ni Uncle Nas. Yung Freemason, di ba? Yung mga bayabayani nga natin iba eh. Mga Freemason eh. Angel, legit Angel. Freemason no? Freemason siya. Freemason. Kasi ang parte ng katipunan yan? Nako, dadali mo ka agad, Angel. Ang lupit mo agad talaga. Kasi kaya kumanta ng lupang hinirang niya kasi Freemason yan. Saka meron daw, ayon sa pag-aaral po namin, napag-aralan din kasi namin. Nung panahon po kasi ayaw nila sa mga diocesanong pare. Kasi Freemason nga ba eh. Angel, basahin ko na lang, Angel. Basahin ko. Sabi daw, ayon sa mga historical source, si Gregorio Aglipay ay naging Freemason. Ayon sa mga historical records, tumali siya sa Freemason noong 1918 at nai-induct sa Magdalo Lodge number 31 sa Cavite. Kalaunan ay umabot siya sa 32 degree sa Masonic hierarchy. Kasi parte kasi ng mga katipunan. Katipunero. Ang taas pala ng degree niya, no? Ibig sabihin 32 degree, Angel. Satanista talaga, bro. Isa na lang. Kasi magandang technique din yan, tol eh. Na meron din tayong counterpart, at least yung talagang sa Catholic, sila naman yung magmamahala, no? Pero ito yung hindi talaga umubra to, tol, sa Pinas. Akala siguro nila ma-invade nila yung Pilipinas, no? Dahil may watawat or parang pang Pilipinas na dating, pero hindi ubra, no? Ngayon lang natin napansin to Ngayon ka lang nalaman. Nung sinabi niya kumanda ng lupang hinirang, ibig sabihin niya, mason yan. Hindi ko kasi alam, hindi pa ako naka-attend, never ako ma-attend ng ganyan kasi. Hindi ko pinag-aaralan, hindi mo sila nakikipag-debate, no? Pansin mo, tahimik lang sila eh.
Hindi. Mhm. Galit lang sila sa Santo Papa. Ayaw nila sa Catholic Church. Ano sila, meron lang silang mahina lang Uncle, 1.4 million dito sa Marami Pinas. pa sila. Mas marami sila kaysa 1.4 sa million. INC. Teka, Kasi INC, ano lang. INC, isang worldwide million Uncle. lang ng INC. Worldwide Uncle, 7 million. Oh. Mas marami sila sa INC. Ang INC, ano lang, 1 million lang. Eh, kaya lang dumadami yung INC dahil naging at kunwari, marami sila. Kasi pinapicturean lang. Pinapicturean, hyping lang sila eh. Ang nakakatawa pa dyan mga uncle, ano, yung kaibigan ko na bilihan ng basement dito sa Bulacan, nag-chat pa sa akin, sabi niya, brother, may bumibili dito sa akin, mga babae na, ano, mga basement. Sabi ko, hindi katoliko yan, naglipay. Ayun, Yung bilihan ng pangkatoliko na basement, doon din sila bumibili. Saka medyo alarm, hindi naman sa alarm kasi matagal na matagal na naglipay. Ang sa mga hindi lang nag-aaral ng kanilang history. Baka inaakala nila ang aglipay ay, di ba, may iba diyan, may mga asawa eh. Minsan kino-connect sa atin yun. May bisita tayo mga uncle, si Sister Aileen. Yeah, welcome. Hello po. Yeah. Catholic po kayo? Yes, sir. Yes, sir, bro. Ay, welcome. Welcome. Kinig lang palagi, Boy Letra, maraming natututunan. Ay. Yung. Marami po kami natututunan dito. Opo. Actually, kahit kami man po na mga speaker dito, marami rin kami natututunan kapag nagsasalita po.